Pero huli na ang lahat. Ang isipan ni Eloy ay sarado na. Ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Ang babala ni Ricardo ay nagkatotoo. Ang halik ni Andres ay isang kasinungalingan. Hindi na ako makikinig sa'yo, sabi ni Eloy, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at luha. Tapos na. Tapos na ang lahat ng to. Umiling siya, at sa pagkakataong ito, tumakbo na siya. Tumakbo siya palayo kay Andres, palayo sa lugar kung saan siya hinalikan, palayo sa lugar kung saan siya naniwala at nasaktan. Narinig niya ang pagtawag ni Andres sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Tuloy-tuloy siyang tumakbo hanggang sa marating niya ang kanyang bahay. Ibinagsak niya ang pinto, isinara ito ng napakalakas. Isinandal niya ang kanyang likod dito, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Doon, sa dilim ng kanyang bahay, humagulgol siya. Umiyak siya para sa kanyang mga puno. Umiyak siya para sa kanyang ama. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niyang katangahan. Paano siya naging ganito kahina? Paano niya hinayaang linlangin siya ng isang halik? Ilang minuto siyang nanatili roon, basang-basa at basag ang puso. Ang tanging tunog ay ang kanyang mga hikbi at ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyon na isinilang mula sa desperasyon at galit. Kung si Andres ay isang demonyo, kailangan niya ng isang anghel na tagapagligtas. At sa mga sandaling iyon, ang anghel na iyon ay may pangalan, Ricardo Salcedo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Dinampot niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero ni Ricardo. Tumawag siya. Hello? Eloy? Ayos ka na ba? Sagot ni Ricardo, ang boses ay puno pa rin ng pag-aalala. Sagot ni Eloy, ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang lahat ng luha ay naubos na. Ricky, nasaan ka? Papunta na ako dyan. Malapit na. Bakit? Dalhin mo ang kontrata, sabi ni Eloy, ang bawat salita ay may bigat. Narinig niya ang paghinto sa kabilang linya. Ang kontrata? Sigurado ka na ba? Mariing sabi ni Eloy. Gawin na natin. Pumapayag na ako. Iligtas mo ang hasyenda. Pagkalipas ng 15 minuto, isang katok ang narinig niya sa pinto. Si Ricardo, basa rin ng ulan, pero sa mga mata ni Eloy, para siyang isang bayani. Inilatag ni Ricardo ang mga papel sa lumang mesa sa kanilang komedor. Ang ilaw mula sa solong bumbilya sa itaas ay nagbigay liwanag sa mga salitang magtatali sa kanyang kapalaran. Hindi na niya ito binasa ng maigi. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salitang key partnership, investment, protection. Iniabot sa kanya ni Ricardo ang isang ballpen. Eloy, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong nito, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sinserong pag-aalala. Tumingin si Eloy sa ballpen pagkatapos ay sa kontrata. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang imahe ni Andres. Ang titig nito. Ang pag-amin nito. Ang init ng halik nito sa ilalim ng ulan. Napapikit siya ng mariin. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Dinilat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay matigas na ngayon na parang bato. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay ni Ricardo. Walang pag-aalinlangan. Walang kaba. Inilagay niya ang dulo ng ballpen sa linya sa ibabaw ng kanyang pangalan, at sa isang mabilis ngunit tiyak na galaw, pinirmahan niya ito. Eloisa de la Cruz. Ang pirma na iyon ay hindi lang tinta sa papel. Ito ang kanyang pagsuko. Ito ang kanyang huling baraha. At habang tinitingnan niya ang kanyang pangalan, hindi niya alam kung ito ba ang simula ng kanyang kaligtasan o ang katapusan ng lahat. Bumalik si Andres sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar. Hinayaan niya lang ang sarili na mabasa ng ulan na pumapasok sa bahagyang bukas na bintana. Ang lamig ay gumagapang sa kanyang balat, ngunit wala itong panama sa yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Nawala na si Eloy. Ang init ng kanilang halik, ang kislap ng pag-asa sa mga mata nito, ang sandaling iyon na inakala niyang simula na ng pag-intindi, lahat ay binura ng isang tawag sa telepono. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso,
kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ricardo. Ang pagtakbo ni Eloy palayo sa kanya ay hindi lang isang pagtanggi. Ito ay isang hatol. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Andres ang bigat ng pagkatalo. Nawalan na siya ng ganang ipaglaban ang lupa. Nawalan na siya ng ganang ipaglaban ang nakaraan. Para saan pa? Ang babaeng gusto niyang protektahan ay ang babaeng nag-iisip na siya ang pinakamasamang kaaway nito. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob ng kanyang jacket. Ang kahon. Ang kalawangin at maputik na kahon. Halos wala sa sarili, dinala niya ang sasakyan pabalik sa kanyang hotel. Hindi siya nag-abala na magpunas o magpalit ng damit. Umupo siya sa kanyang mesa sa loob ng tahimik na kwarto, inilapag ang kahon sa ibabaw nito at tinitigan ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ang huling piraso ng isang misteryong hindi niya alam kung gusto pa ba niyang malaman ang sagot. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo at maingat na sinubukang buksan ang takip na matagal ng kinain ng kalawang. Sa kaunting puwersa, bumigay ito. Creak! Isang amoy ng lumang papel at nabubulok na alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob, mayroong dalawang bagay. Isang maliit na diary na balot sa katad at isang nakatuping sulat na selyado ng natuyong wax. Kinuha niya ang diary. Ang mga pahina ay marupok na at naninilaw. Ang sulat kamay ay elegante ngunit bahagyang nanginginig. Ito ang sulat ng kanyang lolo. Sinimulan niyang basahin. Ang mga unang pahina ay tungkol sa pag-aalaga ng mga puno ng mangga sa mga pangarap nito para sa asyenda. Ngunit habang lumalalim siya sa pagbabasa, ang tono ay nagbabago. Nagsimula itong magkwento tungkol sa pamilya. Tungkol sa pagdating ng bago niyang asawa, isang biyuda na may sarili ng anak na lalaki. At doon, natagpuan ni Andres ang isang pangusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang anak ng aking asawa, si Domingo Salcedo, malaki ang tiwala ko sa kanya. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang negosyo. Ngunit sa likod ng aking mga mata, unti-unti niya akong nilinlangi. Domingo Salcedo. Ang ama ni Ricardo. Patuloy siyang nagbasa, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat linya. Inilarawan ng kanyang lolo kung paano siya ninakawan, kung paano ginamit ang pera ng asyenda sa mga masasamang transaksyon. At ang pinakamasakit sa lahat, inilarawan nito kung paano siya muling nagtiwala nang sabihin ni Domingo na may paraan para ayusin ang lahat, na kailangan lang nitong pirmahan ang ilang dokumento. Mga dokumentong hindi niya alam ay maglilipat pala ng karapatan sa kalahati ng lupa. Natiim ang bagang ni Andres. Kaya pala ganito na lang ang galit ni Ricardo. Hindi ito simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay isang alitan na nag-ugat pa sa nakaraang henerasyon. Ngunit ang huling sulat ang tuluyang gumunaw sa kanyang mundo. Maingat niyang binuksan ang selyo. Ito ay sulat mula sa kanyang lolo para sa kanyang ina. Althea, anak ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali. Nagtiwala ako sa maling tao. Ngunit may isang bagay na mas kailangan mong malaman. Ang apo ni Domingo, ang batang si Ricardo, alam niya ang lahat. Narinig ko silang nag-uusap ng kanyang ama. Alam niya ang tungkol sa panloloko at balak niyang ipagpatuloy ito. Balak niyang kunin ang lahat. Mag-ingat ka sa kanya, anak. Huwag kang magtitiwala sa isang Salcedo. Itinatago ko ito, kasama ng orihinal na titulo, sa ilalim ng puno ng mangga na paborito mo. Sana ay mahanap mo ito. Itama mo ang lahat. Ricardo. Hindi lang ito basta alam niya. Kabilang siya sa plano. At ang ibig sabihin noon. Biglang bumalik sa isipan ni Andres ang isang gabi, 7 taon na ang nakalipas. Nasa isang bodega sila, si Ricardo ay umiiyak at nanginginig. Dre, tulungan mo ako pagmamakaawa nito. Ang deal na to. Pumalpak. Malulugi si Itay. Masisira ang pangalan ng pamilya. Kung aaminin kong kasalanan ko, tapos na ako. Pero kung ikaw ang aako. Sasabihin nating ikaw ang nagkamali. Isang batang empleyado lang. Hindi gaanong malaki ang epekto. Pangako, babawi ako sa'yo, kapatid. Kapatid. Naniwala siya. Inako niya ang kasalanan. Siya ang nasira, siya ang umalis.
At ang lahat ng iyon ay para protektahan ang isang taong sa simula pa lang ay plano na siyang sirain. Isang malamig at nakakapasong galit ang umapaw sa kanyang puso. Hindi na ito galit ng isang karibal. Ito ay galit ng isang taong nilinlang ng paulit-ulit. Ang paghihirap niya, ang pangako niya sa kanyang ina, ang sakit na nararamdaman ni Eloy ngayon, lahat ay kagagawa ng iisang tao. Tumayo si Andres. Ang pagdadalamhati ay nawala. Ang desperasyon ay nawala. Ang natira ay isang matigas at matalim na layunin. Hindi na ito tungkol sa lupa. Hindi na ito tungkol sa testamento. Ito ay tungkol sa pagpapabagsak kay Ricardo Salcedo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. "Hello, Marco," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. "Kailangan ko ng pabor. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Ricardo Salcedo. Ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga bank account, ang kanyang mga koneksyon. Lahat. Walang ititira." "Masusunod, sir," sagot ng boses sa kabilang linya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sinagot ito. "Hello." Isang pamilyar na tawa ang kanyang narinig. "Kamusta, kapatid?" Napatigil si Andres. "Si Ricardo." "Narinig ko, may pinirmahan na si Eloy," patuloy ni Ricardo, ang bawat salita ay puno ng pagtatagumpay at pang-aasar. "Sayang. Ang ganda pa naman sana ng ginagawa mong pag-arte. Ang tagapagligtas. Ang bayani." Pero sa huli, sa akin pa rin siya tumakbo. Hindi sumagot si Andres. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang asyenda." At si Eloy. Mukhang kailangan niya ng isang tunay na lalaki para gabayan siya. Hindi isang sentimental na tulad mo na hinahabol pa rin ang multo ng nakaraan. Tumingin si Andres sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. "Huli ka na sa laro, Andres," sabi ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Ngunit habang nakikinig sa dial tone, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Andres. "Hindi, Ricardo," bulong niya sa sarili. "Hindi ako huli. Ngayon pa lang ako magsisimula." Lumipas ang isang linggo. Para kay Eloy, bawat araw ay isang mabagal na kamatayan. Ang mga eksperto na dinala ni Ricardo ay naglagay ng iba't ibang kemikal sa lupa, ngunit ang mga puno ay patuloy na nalalanta. Ang dating masiglang asyenda ay tila isang malawak na sementeryo ng mga pangarap. Si Ricardo ay naging regular na bisita. Dumarating siya araw-araw, dala ang mga plano at mga pangako. Sa simula, si Eloy ay nakakaramdam ng pasasalamat. Ngunit habang tumatagal, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang kumapit sa kanya. Ang paraan ng pagtingin ni Ricardo sa lupa ay iba, hindi ito ang tingin ng isang partner, kundi ng isang mananakop. Isang umaga, dumating si Ricardo kasama ang isang abogado. "Eloy, magandang balita," sabi niya, ang ngiti ay abot tenga. "Naaprubahan na ang pondo para sa redevelopment ng asyenda. Sisimulan na natin sa susunod na linggo." "Redevelopment," naguluhan si Eloy. "Akala ko ba ililigtas natin ang mga puno?" Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo, isang tawang hindi pa naririnig ni Eloy dati. "Eloy, Eloy. Maging praktikal tayo. Patay na ang mga puno. Ang tunay na halaga ng lupang ito ay wala sa agrikultura. Nasa lokasyon nito. Malapit sa highway, maganda ang tanawin perpekto para sa isang luxury resort and spa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Resort. Pero ang mga puno. Ang bahay." Naglakad si Ricardo papasok sa lumang bahay. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay maruming tinitingnan ang sahig na kahoy. Hinaplos niya ang isang haligi na gawa sa nara. Lahat ito kailangang gibain. Masyadong luma. Magtatayo tayo ng mga modernong villa. At yung malaking puno ng mangga sa labas kung saan ka raw laging naglalaro noong bata ka. Yun ang magiging sentro ng ating infinity pool. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatark sa puso ni Eloy. Napatingin siya kay Ricardo at sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malinaw. Hindi ang anghel na tagapagligtas, kundi isang buitreng naghihintay lang na mamatay ang kanyang biktima. Hindi bulong niya.
Hindi ka pwedeng gawin yan. Kasosyo kita. Hindi mo pwedeng gawin yan nang wala ang permiso ko. Muling tumawa si Ricardo, mas malakas ngayon. Ibinigay niya ang isang kopya ng kontratang pinirmahan ni Eloy sa abogado. Basahin mo ang fine print, Eloy, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagmamataas. Nakasulat dyan na kung sakaling unforeseen agricultural downturn, tulad ng pesting ito, ako, bilang primary investor, ay may karapatang baguhin ang business plan para masigurong may kikitain ang investment. At dahil sa laki ng ipinasok kong pera, ako ang maihawak ng controlling interest. Sa madaling salita, Eloy, wala ka ng say. Napaurong si Eloy. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim ng kanyang mga paa. Nilinlang siya. Mula sa simula, nilinlang siya. Bakit, tanong niya, ang kanyang boses ay basag. Bakit mo to ginagawa? Dahil ito ang nararapat, sabi ni Ricardo, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Ang pamilya mo ang nabuhay ng matagal sa lupang dapat ay sa amin. Ngayon, oras na para bawiin ito. Bago pa makasagot si Eloy, isang boses ang pumuno sa silid, kalmado ngunit may bigat ng bakal. Hindi mo pag-aari ang lupang ito, Ricardo. At hinding-hindi magiging sayo. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo doon si Andres. Hindi siya nakasuit. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na t-shirt at maong. Ngunit ang kanyang presensya ay mas makapangyarihan kaysa dati. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay may isang matandang lalaki na nakayuko at mukhang takot. Andres, sabi ni Ricardo, halatang nagulat. Anong ginagawa mo dito? Tapos na ang laro. Nanalo na ako. Tapos na ang laro, Ricardo, pag-ulit ni Andres, ngunit may ibang kahulugan. Pero hindi ikaw ang nanalo. Naglakad si Andres papasok, hindi man lang tumingin kay Eloy. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Ricardo. Naaalala mo ba si Mang Nestor? Tanong niya, itinuro ang matandang lalaki sa likod niya. Siya ang katiwala ninyo dati, di ba? Ang inutusan mong maglagay ng herbicide sa sistema ng patubig dito. Namutla si Ricardo. Tumingin siya kay Mang Nestor na parang nakakita ng multo. Sir Ricky, patawad po, sabi ni Mang Nestor, nanginginig. Ayoko po sanang gawin pero tinakot niyo po ang pamilya ko. Sabi niyo po di. Tumahimik ka, sigaw ni Ricardo. Hayaan mo siyang magsalita, sabi ni Andres. Bukod sa testimonya ni Mang Nestor, mayroon din akong kopya ng bank transfer mo sa isang kumpanya na nagbebenta ng ipinagbabawal na kemikal. At mayroon din akong ebidensya ng mga panloloko mo sa iba pang transaksyon, kasama na ang ginawa mo sa akin 7 taon na ang nakalipas. Ang mukha ni Ricardo ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa purong galit. At ano ngayon? Walang maniniwala sa'yo. Isa kang Bonifacio. Kaaway ka ng pamilya namin. Tama, sabi ni Andres. Isa akong Bonifacio. At alam mo ba kung bakit? Tumingin siya kay Eloy sa unang pagkakataon, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sagot. Hinawakan ni Andres ang balikat ni Eloy. Dahil ang ina ko, si Alfie Bonifacio, ay anak ni Lolo Miguel. Ang tunay na may-ari ng kalahati ng lupang kinatatayuan mo. Ang pag-amin ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ngunit si Ricardo, sa halip na matakot, ay humalakhak ng malakas. Isang halakhak na puno ng kabaliwan. Kaya pala bumalik ka. Para sa mana mo, pang-aasar niya. Ang anak sa labas na gustong maging hari. Kahit anong gawin mo, Bonifacio ka pa rin. At ako ang tunay na tagapagmana. Sa tindi ng galit, nawala na sa isip si Ricardo. Dapat sa akin ang lahat ng ito, sigaw niya, itinuturo ang buong bahay, ang buong asyenda. Hindi sa anak sa labas na katulad mo. Sa labas, isang sirena ng pulis ang unti-unting lumalakas. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya kay Andres, pagkatapos ay sa labas. Takot. Sa wakas, purong takot ang makikita sa kanyang mukha. Dumating ang mga pulis. Ang abogado ni Ricardo ay mabilis na lumayo sa kanya na parang maisakit itong nakakahawa. Si Mang Nestor ay nagsalita sa mga pulis. Ipinakita ni Andres ang mga dokumento. Habang isinasakay si Ricardo sa sasakyan ng pulis, napatingin siya kay Andres, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Hindi pa tayo tapos, kapatid.
Kapatid. Ang salitang iyon na narinig ni Eloy sa gitna ng lahat ng kaguluhan ang tumatak sa kanyang isipan. Nang mawala na ang mga pulis, naiwan silang tatlo sa silid. Si Eloy, si Andres, at ang nakakabinging katahimikan na puno ng mga katotohanang ngayong lang nabunyag. Nakatayo lang sila roon, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, ngunit parang may isang malawak na bangin na naghihiwalay sa kanila, isang bangin na gawa sa mga kasinungalingan, mga lihim, at mga pusong nasaktan. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng bagyo. Ang legal na unos na idinulot ni Ricardo Salcedo ay dahan-dahang humupa, iniwan ang isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa sigawan. Ang kontrata ni Eloy kay Ricardo ay napawalang bisa dahil sa pandaraya. Ang banta ng bangko ay pansamantalang napigilan dahil sa mga bagong ebidensyang lumabas. Ang asyenda ay ligtas sa papel. Ngunit ang puso ni Eloy ay hindi. Araw-araw, nililibot niya ang kanyang lupain, tinitingnan ang mga puno na dahan-dahan nang nagpapakita ng senyales ng buhay. Ang gamot na ibinigay ni Andres ay gumagana. Ngunit sa bawat lunti ang dahon na kanyang nakikita, isang tinik ng hiya at pagsisisi ang tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi na niya nakita si Andres pagkatapos ng araw na iyon. Naging abala ito sa kaso laban kay Ricardo, at nirespeto ni Eloy ang distansya. Paano niya haharapin ang lalaking minsan niyang tinawag na sinungaling at demonyo, ang lalaking sa huli ay naging tagapagligtas niya? Paano niya haharapin ang lalaking hinayaan niyang saktan, dahil lang sa nabulag siya ng sarili niyang pride at sa mga kasinungalingan ng iba? Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang puno na gusto sanang gawing infinity pool ni Ricardo, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo doon si Andres. Hindi na siya ang sihi na nakita niya sa kapihan. Hindi na rin siya ang mandirigmang nakita niya noong araw ng paghaharap. Ang nasa harap niya ngayon ay si Andres, simpleng Andres. Mukha itong pagod, ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang sandali. Tumingin lang sila sa isa't isa, hinahayaang ang katahimikan ang magsalita para sa mga salitang hindi nila kayang bigkasin. Umupo si Andres sa tabi niya, hindi masyadong malapit, ngunit sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Kamusta ang mga puno? Tanong ni Andres, binabasag ang katahimikan. Bumabalik na sila, sagot ni Eloy, ang kanyang boses ay mahina. Salamat sa'yo. Mula sa isang maliit na paper bag na dala niya, inilabas ni Andres ang kalawangin na metal na kahon. Inilapag niya ito sa pagitan nilang dalawa. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik, sabi niya. Ito ang hinahanap ko. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita ni Eloy ang lumang diary at ang sulat. Iniabot ito ni Andres sa kanya. Basahin mo, sabi niya. Para maintindihan mo ang lahat. Nanginginig ang kamay ni Eloy habang kinukuha ang diary. Sinimulan niyang basahin. Binasa niya ang tungkol sa pangarap ng lolo ni Andres, ang sakit ng pagkakanulo, ang takot para sa kanyang anak. Binasa niya ang sulat na puno ng pagmamahal at babala. At habang nagbabasa siya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at walang tigil na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang bigat na pinasa ni Andres. Ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ina. Ang rason sa likod ng kanyang pagbabalik. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pag-ibig sa pamilya at pag-ibig sa karangalan. Nang matapos siya, hindi niya maangat ang kanyang tingin. Ang hiya ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Patawad, bulong niya, ang salita ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Patawad, Andres. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Tumingin si Andres sa kanya. Walang galit sa mga mata nito. Walang panunumbat. Ang nandoon lang ay isang malalim na pag-intindi. Patawad din, Eloy, sagot niya. Dahil nagsinungaling din ako. Itinago ko ang tunay kong motibo. Dapat, sa simula pa lang, sinabi ko na sa iyo ang totoo. Pero natakot ako. Natakot akong husgahan mo ulit ako. Ang pag-amin na iyon ang tuluyang bumasag sa puso ni Eloy. Pareho silang naging biktima, hindi lang ni Ricardo, kundi ng sarili nilang mga takot at ng mga multo ng kanilang nakaraan. Inilabas ni Andres ang isa pang dokumento mula sa bag, ang orihinal na titulo ng lupa.
Itinuro niya ang hangganan. Ito. Ito ang bahagi na pag-aari ng pamilya ko. Ang natitira, sayo pa rin. Ang Hacienda de la Cruz ay sayo pa rin, Eloy. Tumingin si Eloy sa titulo pagkatapos ay kay Andres. Ano ng plano mo? Nagkibit balikat si Andres. Kailangan kong ayusin ang gulo sa pamilya. Mahabang proseso. Pagkatapos hindi ko pa alam. Tumayo siya na para bang handa ng umalis. Ang puso ni Eloy ay biglang kumabog sa takot. Aalis na ba siya ulit? Ngayong nakuha na niya ang gusto niya, iiwan na ba niya siya? Ang hacienda ay sayo, Eloy, pag-ulit niya, ang kanyang boses ay malumanay. Palagi. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang niya ay parang isang hakbang palayo sa puso ni Eloy. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari ito ulit. Hindi na siya magpapadala sa pride. Tumayo rin si Eloy. Andres. Huminto si Andres at lumingon. Paano kung ayokong maging akin lang, tanong ni Eloy, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, puno ng isang bagong tuklas na katapangan. Paano kung gusto ko ng kasosyo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andres. Marunong ka na bang magtiwala sa mga kasosyo mo? Natututo pa lang, sagot ni Eloy, isang nahihiyang ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero sa tingin ko, ang unang aral ay ang pumili ng tamang kasosyo. Naglakad siya palapit kay Andres, hanggang sa wala ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Tumingala siya at tinitigan ito sa mata. Maraming sugat ang kailangan nating paghilumin, Andres. Sa lupang ito at sa mga puso natin, sabi niya. At sa tingin ko mas madali iyong gawin kung magkasama tayo. Hindi sumagot si Andres. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Eloy, tulad ng ginawa niya noong gabing umuulan. Ngunit ngayon wala nang pag-aalinlangan. Wala nang takot. Paano kung hihigit pa sa pagiging magkasosyo ang gusto ko? Tanong ni Andres, ang kanyang boses ay isang bulong. Kung ganoon, sagot ni Eloy, ang kanyang puso ay umaapaw sa saya, baka kailangan nating pag-usapan ang mas mahabang kontrata. Siguro panghabang buhay. At sa ilalim ng malaking puno ng mangga, sa gitna ng asyendang minsan nang naging saksi sa kanilang alitan, muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang halik ay hindi na marahas o puno ng sakit. Ito ay malambot. Puno ng pangako. Puno ng pagpapatawad. At puno ng isang bagong simula. Ang mga sugat ay malalim, ngunit sa wakas, nagsisimula na silang maghilom. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eloy at Andres. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa pagsulat ko ng bawat salita, tila naging totoo sa akin sina Eloy at Andres. Naramdaman ko ang kanilang galit, ang kanilang pagkalito, ang kanilang takot, at higit sa lahat, ang kanilang dahan-dahang paghilom. Sapagkat ang kwento ni na Eloy at Andres ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang tumawid sa pader ng pride at mga maling akala. Ito ay isang salamin ng katotohanang lahat tayo ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan at ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili ang siyang tanging susi sa isang tunay na malayang bukas. Sana ay napulutan ninyo ng pag-asa na kahit sa pinakamasakit na pagkakamali, mayroong laging pangalawang pagkakataon para magmahal at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga puso. Ano ang aral na inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakakinilig, nagalit o naiyak? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa ay aming babasahin at pahalagahan. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong lingkod at manunulat. 2 salita lamang ang nakatatak sa itaas ng papel, ngunit sapat na iyon upang palamigin ang dugo sa mga ugat ni Eloisa. Final demand. Para siyang sinampal ng hanging amihan habang nakatayo sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Ang bawat letra ay tila may sariling bigat, humihila sa kanyang mga balikat pababa, kasama ng lahat ng pangarap na minana niya mula sa kanyang ama. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang sulat mula sa bangko, at ang papel ay halos malukot sa tindi ng kanyang pagkakahawak.
Sa ilalim ng mga salitang iyon, mas maliliit ngunit mas masakit basahin, ay ang isa pang banta, foreclosure. Napapikit si Eloy. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng mga naninilaw at kulubot na dahon ng kanilang mga puno ng mangga. Nawala ang tanawin ng bitak-bitak na lupa na uhaw sa ulan. Ang bumalik sa kanyang alaala ay ang mukha ng kanyang ama, si Mang Lito, mga 10 taon na ang nakalipas. Nakatayo sila sa parehong lugar na ito, ngunit noon, ang mga puno ay hitik sa bunga at ang hangin ay puno ng pangako. Tingnan mo, anak, sabi nito, ang amoy ng tabako at lupa ay tila kumakapit pa rin sa hangin ng kanyang gunita. Balang araw, ang Hacienda de la Cruz ang magiging pinakakilalang taniman ng mangga sa buong Batangas. Ito ang pamana ko sa'yo, Eloy. Huwag mong pababayaan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumama sa papel na hawak niya at bahagyang nagpabura sa tinta. Patawad, itay, bulong niya sa hangin. Sinubukan ko. Ngunit ang pagsisikap niya ay hindi sapat. Ang sunod-sunod na bagyo, ang pagbagsak ng presyo sa merkado, at ang peste na dahan-dahang pumapatay sa mga puno ay parang isang sumpa. Ang utang na iniwan ng kanyang ama ay unti-unting lumaki hanggang sa naging isang halimaw na handa na siyang lamunin ng buo. Biglang tumunog ang kanyang mumurahing cellphone, ang ringtone na parang kinakalawang ay pumunit sa katahimikan. Pangalan ng manager ng bangko ang nasa screen. Huminga siya ng malalim bago sinagot ito. Hello, Sir Joel, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ma'am Eloy, magandang hapon, sagot ng boses sa kabilang linya, propesyonal, ngunit walang bahid ng anumang awa. Nakatanggap na po ba kayo ng sulat mula sa amin? Sir. Kakakuha ko lang, halos pabulong niyang sagot. Sir, alam ko pero pwede bang humingi pa ng kaunting panahon? Kahit 1 buwan lang. Nangangako ako, gagawa ako ng paraan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki. Ma'am Eloy, ilang beses na po namin kayong nabigyan ng extension. The board has made its final decision. Kung hindi ninyo mababayaran ang kabuang balanse sa loob ng 15 araw, mapipilitan na po kaming simulan ang foreclosure proceedings. Pero Sir Joel, pamilya ko na ang nag-alaga sa lupang ito. Hindi ito basta-basta negosyo lang di. I'm sorry, Ma'am Eloy. Wala na po akong magagawa. Toot! 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 Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa tuyong lupa, ngunit wala siyang pakialam. Napayuko siya, ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Paano na? Paano na ang mga manggagawa na umaasa sa kanya? Paano na ang pangako niya sa kanyang ama? Ilang minuto siyang nanatili sa ganoong posisyon, gulong-gulo ang isip, nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan na papalapit. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang makintab at itim na luxury car ang marahang tumatawid sa bako-bakong daan papunta sa lumang bahay ng asyenda. Huminto ito ilang metro mula sa kanya, at ang alikabok na nilikha nito ay tila isang insulto sa lupang kanyang minamahal. Bumukas ang pinto sa passenger side at isang lalaking nakabarong na may dalang leather briefcase ang lumabas. Umiti ito nang makita siya. Magandang hapon po. Kayo po ba si Eloisa de la Cruz? Tanong ng lalaki, ang boses ay magalang. Tumango lang si Eloy, pinunasan ang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Sino naman ito? Ako po si Attorney Mendoza, Legal Counsel ng Bonifacio Prime Holdings, pagpapakilala nito. Nandito po kami dahil mayroon kaming alok para sa inyo. Alok? Nagtatakang tanong ni Eloy. Yes, ma'am. Nabalitaan po ng aming kumpanya ang sitwasyon ng Hacienda de la Cruz. We are prepared to make a very generous offer to buy the entire property. Para siyang nabingi. Ibenta. Ang hacienda? Hindi, mabilis niyang sagot. Hindi ipinagbibili ang Hacienda de la Cruz. Hindi na tinag ang ngiti ng abogado. Ma'am, baka po gusto ninyo munang makita ang offer namin. It's more than fair market value. Sapat na po ito para bayaran ang lahat ng utang ninyo sa bangko, at may maiiwan pa sa inyo para makapagsimula muli. Umiling si Eloy, ang kanyang orgulyo o pagmamataas ang unang sumagot. Sinabi ko na. Ang lupang ito ay hindi numero sa papel. Dugot pawis ito ng pamilya ko. Naiintindihan ko po, sabi ng abogado, tila sanay na sa ganitong reaksyon. Pero baka po gusto ninyong pag-isipan.
Ito po ang calling card ng aming si. Siya po mismo ang nag-utos sa akin na personal na iabot ito sa inyo. Kung sakaling magbago ang isip ninyo, tawagan ninyo lang po ako. May kung anong nag-udyok kay Eloy na abutin ang maliit na piraso ng makapal at mamahaling papel. Ang mga salita ay naka-emboss sa ginto. Bonifacio Prime Holdings. At sa ilalim nito, ang pangalan na magpapaguho sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon sa araw na iyon. Andres Bonifacio. President Ampersand C. Napahigit ng hininga si Eloy. Tila hinigop ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Andres Bonifacio. Hindi maaari. Biglang bumalik ang isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang binatang payat, palaging nakangiti, na may butas ang tsinelas at puro pangarap lang ang laman ng bulsa. Si Andres. Ang palaboy na minsan ay napadpad sa kanilang asyenda para mamasukan. Ang lalaking palaging sinusundan siya ng tingin na tinawanan lang niya at tinawag na walang patutunguhan. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap sa ilalim ng mismong puno ng mangga na kinatatayuan niya ngayon. Eloy, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, sabi nito noon, ang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Umalis ka na, Andres, malamig niyang sagot. Wala kang lugar dito. Ang kailangan ng asyendang ito ay isang taong may gagawin, hindi isang taong puro pangarap lang. At ngayon, ang lalaking iyon, ang lalaking minamaliit niya ay isa ng si. At gusto nitong bilhin ang lupang minsan ay ipinagkait niya rito. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib, pumalit sa desperasyon na nararamdaman niya kanina. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay paghihiganti. Gusto ni Andres na ipamukha sa kanya kung gaano siya kataas ngayon at kung gaano siya kababa. Napatingin siya sa abogadong naghihintay pa rin ng kanyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa isang mabilis na kilos, nilukot niya ang business card sa kanyang palad. Ang mamahaling papel ay naging isang walang kwentang bola ng basura. Tumingin siya ng diretso sa abogado, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Sabihin mo sa boss mo, simula niya, ang bawat salita ay may diin. Kung gusto niya ng gyera, ibibigay ko sa kanya. Ang digmaan ni Eloisa ay hindi nagsimula sa mga baril o kanyon, kundi sa pagpili ng isusuot. Habang nakatayo sa harap ng kanyang lumang aparador, nilagpasan niya ang kanyang pinakamatinong bestida, ang isinusuot niya tuwing linggo ng misa, at ang plansado niyang pantalon. Sa halip, ang dinampot niya ay ang kupas na maong na may bahid pa ng putik sa lailayan at ang paborito niyang kamisetang pangbukid. Hindi niya inayos ang buhok niya sa paraang magmumukha siyang presentable, hinayaan niya itong nakapusod lang na bahagyang magulo. Ito ang kanyang uniforme. Ito ang kanyang baluti. Kung ang pakikipagkita kay Andres ay isang laban, haharapin niya ito hindi bilang isang talunang negosyante, kundi bilang ang babaeng nagbabantay ng kanyang lupa. Dumating siya sa napag-usapang lugar, isang maliit na kapihan sa bayan, 10 minuto bago ang takdang oras. Pinili niya ang mesa sa sulok kung saan kitang-kita niya ang sinumang papasok. Ang amoy ng kapeng barako ay humahalo sa kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Hindi sa harap ni Andres. Eksakto 3:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng kapihan. Pumasok ang isang lalaking tila hindi nababagay sa simpleng lugar na iyon. Nakatayo doon si Andres Bonifacio. Nawala na ang payat na katawan at ang mga ngiting abot tenga. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking matangkad at matipuno ang pangangatawan, balot sa isang mamahaling dark gray suit na tila hinulma para sa kanya. Ang buhok niya ay maikling gupit at malinis. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pangarap, ay malamig ngayon at mapanuri. Wala nang bakas ng binatilyong minsan niyang ipinagtabuyan. Ang Andres na ito ay isang estranghero. Isang makapangyarihang estranghero. Naglakad ito palapit sa kanyang mesa, ang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Hindi man lang ito ngumiti. Eloisa, sabi nito, ang boses ay malalim at formal.